Sakay noon ng kanyang lumang Ford Everest si Kapitan Ador Gapasin nang napadaan ito sa kanto sa isang waiting shed kung saan kakaliwa ka upang makapunta sa kanilang bayan nang bigla na lamang siyang sinalubong ng isang motor na may riding in tandem. Sabay. Sunod noon ang mga putok ng baril na narinig ng mga nagtitinda ng barbecue malapit sa kanto. At sa mabilis na pagsibat ng riding in tandem, ilang sandali lamang ay nakita na ang katawan ni Kapitan Ador Gapasin sa driver's seat ng kanyang lumang Ford Everest. Duguan ito ng maabutan ng mga nakiusyusong tao. At sa pagdating at pag-iimbestiga ng pulis, dito na kumonekta ang isang bagay na naging kasalanan din daw ni Kapitan Ador. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon sa kaso o kwentong ito. Year 2006, sa bandang Ilocos Norte naman tayo. Ganito kasi ang nangyari mga kaibigan. Unahin muna natin ang nadawit na pangalan sa pagkamatay ng kapitan. Ang pangalan nito ay si Alisa Macordim. Itong si Alisa Macordim, sa itsura nito ay isa itong tipikal na Pilipina at maganda rin. Maganda sa personal talaga. Kung pag-uusapan lang ay ang itsura, maliit pero may ibubuga. Si Alisa ay nakapag-aral ng kolehiyo at nakatapos pa nga ito ng criminology. Pero sa kasamang palad ay hindi naman ito nakapasok sa PNP. Noong mga panahong college pa siya, may pagka-boyish ang style niya. May pagka-tomboy kumbaga. Pero hindi naman siya tomboy. Sa katunayan ay may boyfriend siya noong college. At yun lang ang naging boyfriend niya hanggang sa mag-graduate sila. Pero bago pa man makapasok ng trabaho itong si Alisa, ay nabuntis na ito. 1 taon lang ang nakaraan nang mag-graduate siya ng college. Sa pagmamahalan nila ng kanyang college boyfriend, kahit hindi na sila ikinasal ay nagsama silang dalawa. Noong una, masaya dahil hindi naman naging pabaya ang boyfriend niya o ang live-in partner niya. Kasama niya itong nag-graduate ng criminology at sa kabutihang palad ay nakapasok ito sa kapulisan. Makakaahon din tayo, sabi ng lalaki habang hawak ang kamay ni Alisa. Magtiwala ka lang. Pero ang nangyari, nang umabot na sila ng 6 na taon ng pagsasama, ay naging babaero na ang lalaki na naging pulis. At ang lagi pang reklamo ni Alisa ay kung bakit may pera naman na ang lalaki ay bakit hindi pa rin siya nito pinapakasalan. Doon na nagsimulang mabasag ang relasyon nila. Dahil sa madalas na pambababae ng lalaki, nagsawa na si Alisa. Halos araw-araw na lang silang nag-aaway. Hanggang sa dumating na nga ang punto na naghiwalay silang dalawa. Pero napag-usapan naman nila noon na susuportahan ng ex-partner niya ang bata kahit hiwalay na sila. Dahil kay Alisa, maiiwan ang bata. Noong una, naging maayos pa ang pagbibigay ng sustento ng ama ng bata. Pero nang makahanap na ng ibang partner ang lalaki, doon unti-unting kumunti ang ibinibigay nito hanggang sa tuluyan na itong nawala. Walang trabaho noon si Alisa. Kaya aminado naman siyang umaasa lang siya sa bigay ng ex-live-in partner niya para sa pangangailangan ng kanilang anak. Kaya naguluhan at naaborido siya nang wala nang ibinibigay ito. Buti na lang at may trabaho ang mga magulang niya, ang nanay at tatay niya. Kaya kahit papaano ay hindi siya pinabayaan ng mga ito, pati ang anak niya. Pero kulang pa rin, lalo na noong tuluyan nang nawala ang sustento. Kaya naman dito na tuluyang naghanap ng trabaho si Alisa. At hindi naman siya nahirapan dahil may kaibigan siyang abogado, isa sa mga batchmate niya na naghahanap ng sekretarya sa law firm nila. Mag-asawa ang mga attorney na ito. Ang apelyido nila ay Cortez. Subukan mo sa amin, Alisa, sabi ng kaibigan niya. Kailangan namin ng mapagkakatiwalaan. Dali-dali namang pumunta noon si Alisa sa law firm ng mag-asawang Cortez para sa isang maiksing interview. Pagpasok niya pa lang, ramdam na agad niya ang bigat ng lugar. Mga papel, mga kliyente, at mga taong seryoso ang mga mukha. Miss Alisa? Tanong ng babaeng abogado. Opo, sagot niya. Sandali lang ang interview. Tiningnan lang siya ng mag-asawang abogado, tinanong ng ilang basic na tanong, at gaya ng inaasahan niya, natanggap siya. Mag-start ka na bukas, sabi ng lalaking Cortez. Halos hindi makapaniwala si Alisa.
At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Mababait ang mga Cortez. Hindi pala utos. Pero higit sa lahat, marami silang koneksyon sa bayan. Mga maimpluwensyang tao. Sa katunayan, isang kagawad pa nga ng bayan ay kapatid ng lalaking Cortez. Maganda rin ang record ng law firm nila, kaya iginagalang sila ng mga tao. Kay Alisa naman, naging maayos ang trabaho niya. Dahil puro paperworks lang ang nasa opisina, pagmamask Xerox, pagtulong sa mga requirements, pagtanggap ng tawag, at pakikipag-follow up sa mga kliyente. Good morning po, Cortez Law Firm. Madalas niyang bungad sa telepono. Siya ang unang kausap ng mga tao. Kumbaga, front desk. Kaya hindi niya maiwasang maging mabait at maunawain sa mga kliyente. Sa pagdaan ng 2 taon, sari-saring tao na ang nakasalamuhan niya. May mga politiko, may mga nagdedemanda, may mga nag-aaway, at madalas ay mga nagpapanotaryo lang. Hindi na bago kay Alisa ang makiharap sa mga politiko. Para sa kanya, lahat ng pumapasok sa opisina ay kliyente lang. Hanggang sa dumating si Ador Gapasin, isang kapitan ng barangay, kilala sa kanilang bayan. Unang beses niya itong nakita, nakatayo ito sa pintuan ng opisina, nakasuot ng polo, medyo may edad, pero may dating. Magandang umaga, sabi ng kapitan. Magandang umaga po sir, ano po ang maitutulong ko? Maayos na sagot ni Alisa. Mula noon, madalas nang bumalik si Kapitan Ador sa opisina. Kung ano-anong dahilan, mga papeles, mga konsultasyon. Pero sa totoo lang, iba na ang pakay nito. Miss Alisa, ikaw na naman. Nakangiting sabi ng kapitan isang araw. Trabaho lang po kap, sagot niya. Unti-unti napapadalas ang tingin ng kapitan sa kanya. Hindi na ito normal na pakikipag-usap. May halong paghanga at kalaunan pagnanasa. Napapansin na rin ito ni Alisa. Kap, may kailangan pa po ba kayo? Tanong niya minsan, medyo naiilang na. Wala na, gusto lang kitang makita. Diretso nitong sagot. Doon na nagsimulang maging delikado ang lahat. Dahil ang simpleng paghanga ay nauwi sa libog. At ang libog na iyon ang siyang magdadala sa kanila sa isang kwento ng kamanyakan. Dito na magsisimula ang totoong gulo. Dahil ang kapitan na ito, mga kaibigan, kung hindi ninyo na itatanong ay naging kapitan lamang noong mga panahong ito dahil ipinaupo lamang siya ng mayor o na-appoint sa barangay. Dahil ang unang kapitan ng baryo nila sa kasamaang palad ay namatay noon dahil sa sakit. At kaya naman na-appoint bilang kapitan, itong si Gapasin ay dahil siya ang number 1 na kagawad noong eleksyon. Kaya natural siya na ang susunod sa kapitan. Kaya siya nga ang inappoint ng mayor para maging kapitan ng kanilang baryo. Ninong niya kasi si mayor. Wala na tayong magagawa. Si Gapasin na ang hahawak ng baryo. Usapan ng ilang matatanda noon sa plaza. May anak din naman na 2 si Kapitan Gapasin, isang babae, at ang panganay ay lalaki na isa ring pulis noong mga panahong ito ng kwento. Isang pamilyang sa unang tingin ay maayos, may posisyon, may impluwensya. Pero sa likod ng imaheng iyon, ibang kwento ang umiikot sa baryo. Dahil kahit noon pa man sa kanilang baryo o sa kanilang bayan, ay marami ng nakasangkutang kamanyakan na kaso o kwento si Kapitan Gapasin. Mayroon, at may isa pang ang kwento na mismong inaanak pa niya sa kasal ang minanyak nito. Hindi na bago yan kay Kapitan. Bulong ng isang tindera sa kapwa niya. Matagal na yan, tinatakpan lang, sagot ng isa. Sa kwento nga ng kanilang baryo, noong last night ng lamay mismo ng original na kapitan ng baryo, yung pinalitan niya na namatay, ay doon niya hinamas sa maselang parte ang inaanak niya sa kasal. Medyo nakainom daw si Kagawad Gapasin noon, dahil kagawad pa nga lang siya ng gabing iyon. Dumating siya sakay ng single na motor nito. Medyo pasuray-suray ang lakad, amoy alak. Tapos nadatnan niya ang inaanak niya sa kasal. Isang batang babae pa na nanonood ng sugal kasama ang mister nito na inaanak din niya. Ah, nandito pala kayo. Bungad ni Gapasin habang nakangisi. Lumapit daw si Gapasin pagkatapos ay bigla naman niyang hinimas ang buhok ng babae. Walang sabi-sabi, walang paalam.
habang kakalis lang ng mister ng babae para umihi. Hindi naman pumalag ang babae pero ang ginawa niya ay linayuan na niya si Gapasin ng mga oras na yon. Kasi nga baka lasing lang daw, pagpasensyahan na lang. At saka sa hiya na rin siguro dahil ninong nila ito at kagawad pa ng barangay. Pero hindi na kontento itong si Gapasin. Sinundan niya sa likod ang babae, ang inaanak niya sa kasal. At noong nasa likod na siya ng babae, bigla niyang hinimas ulit ang balikat nito. "Kumusta ka na, iha?" Bulong ni Gapasin, may halong kakaibang tono. Nagsalita ang babae, halatang naiilang. "Lasing ka, ninong. Huwag kang bastos. Nandyan ang asawa ko," babala ng babae. Pero hindi tumigil si Gapasin. Ang ginawa niya, inamoy-amoy ang buhok ng babae. Sabay himas sa balikat nito. Hinawakan pa ang kamay ng mabilis at may sinyas siyang ginawa, yung patusok sa kamay. Alam ninyo yung parang inaya niya itong makipagtalik sa pamamagitan ng sinyas? Ganun ang ginawa ni Gapasin. Kitang-kita ang kalaswaan, walang hiya, walang takot, pero malas lang ni Gapasin. Dahil nang itulak siya ng babae na inaanak niya sa kasal, ay bigla na lamang sumulpot ang malakas na suntok sa mukha niya. "Putang mo!" sigaw ng asawa ng babae. Bumagsak si Gapasin sa lupa. Nagkagulo sa lamay ng original na kapitan dahil sa ginawa niyang pambabastos. Naawat ng ibang kalalakihan ang asawa ng babae. Dumating ang mga tanod, pilit inaayos ang sitwasyon. "Maging mahinahon kayo. Lamay ito," sigaw ng isa. Pero huli na. Umalingaw-ngaw na ang mura mula sa asawa ng babae, ang galit at ang kahihiyan. Kinutya at pinagtawanan si Gapasin ng mga tao ng gabing iyon. Pero sa kabila ng lahat, wala ring naganap na reklamo dahil opisyal nga ito ng barangay at pinagpasensyahan na rin lang ito ng mag-asawa. "Hayaan na natin, baka lumala pa," sabi ng babae sa kanyang asawa. At isa lamang iyon sa mga kwento sa baryo kung gaano kamanyak itong si Gapasin. Dahil huwag kayo, maski nga raw yung dalaga niyang anak ay minanyak din niya. Isang bagay na mas lalong nakakadiri. Kaya sa mga panahong iyon, hindi sila nag-uusap ng panganay niyang anak na lalaki, na isang ang pulis. Kapag nakita ko pa siyang lumapit, baka mapatay ko siya. Minsang narinig ng kapitbahay mula sa anak. Ganun kalala ang away nilang mag-aama. Isang kapitan na dapat sanay gumagabay. Pero siya pa mismo ang kinatatakutan. At habang umiikot ang ganitong klaseng kwento kay Gapasin, sa kabilang banda naman ay tuloy ang buhay ni Alisa. Habang nagtatrabaho siya sa mga Cortez, dito naman niya nakilala ang naging bago niyang partner. Ito ay si Nicolas Madrigal, isang sundalo. Unang beses niya itong nakita, pumasok ito sa opisina, tuwid ang tindig, seryoso ang mukha. Habang inaasikaso niya ang papeles, napansin niya ang disiplina ng lalaki. Iba sa mga nakasanayan niyang kliyente. "Taga saan ka?" tanong ni Nicolas, biglang nag-initiate ng usapan. "Dito lang," sagot ni Alisa. Doon nagsimula ang simpleng usapan, hanggang sa maging madalas na ang pagpunta ni Nicolas sa opisina kahit wala namang kailangang ipagawa. At nung lumaon ay naging sila na nga. Pero sa pagkakataon nga naman, kasalukuyang nakadestino si Nicolas sa parting Visayas noong mangyari ito kay Alisa at Kapitan Gapasin. Di ba nga, pabalik-balik si Kapitan Gapasin sa opisina nang makita niya ang ganda ni Alisa. Hanggang sa dumating ang araw, isang umaga ng Biyernes, pumunta si Kapitan bandang 9:00 ng umaga sa law firm ng mga Cortez para mag-follow up sa inaasikaso nitong papel. Pero ang tanging nandoon lang noon ay si Alisa. Second floor ang opisina nila sa building. Pinakiusapan naman ni Alisa si Kapitan Gapasin na bumalik na lang siya dahil wala pa ang mag-asawang attorney at kailangan ang pirma ng mga ito sa papel. Nakipagkwentuhan pa si Kapitan saglit kay Alisa. Ito namang si Alisa, dahil kliyente ang tingin niya sa Kapitan, ay maayos naman siyang sumasagot sa mga tanong nito. Nagtanong na si Kapitan ng mga personal na bagay. Kung may anak ba siya, kung may asawa na ba si Alisa, kung single o may boyfriend. Sinagot naman ng maayos ni Alisa si Gapasin. Hanggang sa umalis na nga ito, abot tenga ang ngiti bago ito lumabas ng opisina. Pero sa gulat ni Alisa, 1 oras lang ang lumipas mula nang umalis si Kapitan Gapasin
ay bumalik na naman ito. Mag-aalas 11 na iyon ng umaga. Malapit na magtanghalian, pero mag-isa pa rin si Alisa sa opisina. Kaya sinabi niyang wala pa ang mga amo niya. Bigla na lamang inaya ni Kapitan Gapasin si Alisa na lumabas. Kakain daw sila sa labas at may gagawin pa raw sila pagkatapos. Agad namang tumanggi si Alisa dahil nasa trabaho siya at may baon naman siya. Wala rin siyang dahilan para sumama sa kapitan. Maayos pa rin ang usapan nila hanggang sa sinabi ni Kapitan, "Iha, halika dito." Lumapit naman si Alisa na walang mali siya sa kanyang isip. Pero bigla na lamang siyang hinawakan sa braso ni Kapitan, sabay bahagyang hatak at bulong na gusto raw nitong magtalik sila habang wala pang tao. Agad hinablot ni Alisa ang kamay niya para makawala, sabay talikod. Akala niya ay tapos na, pero dahil hindi siya sumigaw, sinundan siya ni Kapitan. Bigla siyang hinalikan sa leeg, nanginginig sa takot si Alisa. "Lumayas ka na, Kap, ipapakulong kita sa ginagawa mo," sigaw niya. Sabay takbo at dali-dali pumunta siya sa desk niya. Pero sinundan ulit siya ni Kapitan. Nanginginig na noon si Alisa dahil pumunta sa likuran niya si Kapitan. Sabay pinagdidilaan ni Kapitan ang leeg nito mula sa likod. Yung parang niroromansa niya si Alisa at may kasama pang lamas sa dibdib nito. Doon na sumigaw si Alisa at pilit na kumawala sa hawak ng Kapitan. Alam niyang walang masyadong makakarinig sa loob ng opisina dahil kulob ito at nasa second floor pa. Nang makawala siya, tumakbo siya palabas ng hagdan. Pagbaba niya, dumiretso siya sa drugstore sa ibaba ng opisina at doon humingi ng tulong sa mga taong naroon. Pero mabilis na nakaalis si Kapitan Gapasin gamit ang motor nito at umuwi sa kanilang baryo. Pero pagdating ng mga amo ni Alisa, ilang oras matapos ang pangyayari, agad na naaksyonan ang insidente. Hindi nagtagal, dinampot ng mga pulis si Kapitan Gapasin sa kanilang baryo. Isang kahihiyan ang naging balitang iyon sa buong bayan. Maghapon na pinag-usap sina Kapitan at Alisa sa munisipyo at sa police station. Dahil agad na isinailalim sa inquest si Kapitan sa kasong sexual harassment. Pero tinawagan naman ni Kapitan Gapasin noon si Mayor dahil ninong niya rin ito. Kumbaga, tumawag siya ng backup. At ang nangyari, tinawagan naman ni Mayor ang lalaking Cortez na amo ni Alisa. Sinabi ni Mayor sa tawag na ayusin na lang daw sa usapan. Pero sinabi naman ng lalaking Cortez na ganito, "Pasensya na, Mayor, pero hindi po ako ang makakapagdesisyon yan kasi hindi naman kami ang biktima. Yung sekretarya namin. Isa pa, kahihiyan sa amin yan. Kasi sa mismong law firm pa namin, ginawa ang pambabastos sa kasama namin." Iyon ang sinabi ng lalaking Attorney Cortez. Pero ganoon pa man, nagpadala si Mayor ng tauhan nito para suportahan si Kapitan Gapasin. Kumbaga, naging labanan ng impluwensya ang araw na iyon. Pero sa huli, na-inquest nga si Gapasin at ikukulong na sana. Ang kaso lang, nagpiyansa ito ng 36,000 pesos na binigay naman ng bata ni Mayor para sa kanya. Kaya nang lumabas sila ng presinto, doon ulit nagkagulo. Paggabi noon, yumabang na si Kapitan Gapasin dahil sa kapit nitong Mayor. "Akala niyo ba makukulong ako?" Mayabang nitong sabi. Sinabi naman sa kanya ng lalaking Cortez na huwag siyang magpakampante dahil tuloy pa rin ang laban ng kaso. Kaya dito na rin nagkainitan si Kapitan at Attorney Cortez. At doon nakita ni Alisa kung paano magalit ang mabait niyang amo. Dahil halos ilabas na ng attorney ang baril nito sa sasakyan sa pagsusumbatan nila ni Gapasin. "Subukan mo pang ulitin yan. Hindi ka na makakalusot," madiing sabi ni Cortez. Buti na lamang at naawat din sila. Kaya umuwi si Kapitan Gapasin noon sa kanilang baryo na parang wala lang dahil nakapiyansa nga ito. At nang itawag naman ni Alisa sa sundalo niyang boyfriend ang nangyari, ang kuminto naman nito sa phone ay, "Kung hindi mo itutuloy ang kaso, ako ang tatapos dyan. Naapakan na ang ego ko sa ginawa ng gagong kapitan na iyan," sabi ni Nicolas Madrigal. Ngunit dumaan ang mga araw sa baryo at parang kampanteng-kampante si Gapasin na wala ng kasong darating dahil nga inaanak siya ni Mayor. At mukhang totoo nga dahil parang hindi na na-follow up sa korte ang kaso. Wala nang dumating na pagpapatawag at ang chismis sa ginawa niyang kamanyakan ay unti-unti na ring nawala. Pero lumipas lamang ang higit 2 buwan mula noong na-inquest siya at ang pangyayari sa opisina ng mga Cortez.
Palabas siya sa kabilang kanto, sa may waiting shed papuntang palengke noon. Kagagaling lang ni Kapitan Gapasin sa isang kasal na dinaluhan niya, nakabarong Tagalog pa nga ito, sakay ng lumang Ford Everest niya. Sa pagmenor nito sa kanto upang tingnan ang kaliwat kanan ng daan bago siya lumabas, isang riding in tandem ang mabilis na humarang sa harapan niya. Sunod ang putok ng baril. 3 putok. Pagkatapos noon, lumapit pa ang riding in tandem sa tabi ng pintuan ng sasakyan niya kung saan siya nakaupo. Sabay 5 putok ulit ang ipinatama sa katawan niya. Sa medical na ulat, isa ang tama ni Gapasin sa sintido at ang mga natitirang tama ay sa katawan na niya lahat. Patay si Kapitan Gapasin at mukhang siniguradong hindi na siya mabubuhay kahit pa may himala na mangyari. Nang mailibing siya, maraming opinyon ang naglabasan. Ang sabi ng iba, dapat daw ay ipinakulong na lang siya sa kung anumang kasalanan niya. Pero may mga nagsasabi rin sa baryo na buti nga raw sa kanya dahil iyon ang kinahinatnan ng kamanyakan niya. Sa hinala ng iba, 2 lang ang pwedeng nagpapatay o pumatay kay Gapasin, ang pamilya Cortez o di kaya naman ay ang boyfriend o kinakasama ni Alisa na sundalo, si Nicolas Madrigal. Pero alinman doon ay nanatiling hinala na lamang dahil hanggang sa ngayon ay tinuturing pa ring unsolved ang kaso sa pagpatay kay Kapitan Gapasin.